Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara't pag-usapan nga natin yung nangyari sa Bustos, Bulacan kahapon, doon sa Maisog Peaceful Rally. Actually, nandun po ako kahapon. There you go. Alam niyo guys, nagkaroon po ng kick-off ang Maisog Peace Rally. Sabi ko kay Ma'am Joy, pagka meron ng peace rally dito sa Metro Manila, sabihan mo kami. Kasi pupunta kami. So, magbabarkada po kami. Magkakaibigan po kami. Kami po yung mga, nabuo po kami dahil po nung panahon ng eleksyon. Nagkakilala po kami dahil isa po kami sa mga lumaban, no, na lumaban, pre-nomote si PBBM sa TikTok. Namayagpag po kami sa TikTok. No? And kami rin po yung mga grupo na nakaranas ng death threats, kami rin po yung mga nakaranas ng character assassination, kami rin po yung mga nakaranas ng tawag dito, mass reporting, 'di ba? At saka kung ano-ano pang mga fake news na pinagsasabi tungkol sa amin. Kami 'yon. Kami yung isa sa mga humarap sa mga kakamping. At nataas noong ipinagmalaki si Bongbong Marcos kahit pa ang daming setbacks ng pangalan ng pamilya niya. Sa totoo lang, I know nothing about martial law. I know nothing about the victims of martial law. Dahil nung nangyayari lahat yon, hindi pa alam ng Diyos kung magiging tao ako. Pinanganak lang ako nung panahon na bumababa na ng Malacanang o umaalis na ng Malacanang ang mga Marcoses. And still, musmus ako. I know nothing about that. Maniwala kayo sa hindi, even if binoto ko si Bongbong Marcos, I've read some cases about them. Civil cases. Mga nagiging assignment namin, lalo-lalo na sa constitutional law, sa political law. I even have a book. Bumili ako ng libro about conjugal dictatorship ng mga Marcoses. Pinaboran ko rin yung sinabi ni Normiswari kung ano daw ang kasalanan ng ama o ng magulang, hindi daw dapat i-inherit ng anak. During the campaign period, wala akong ginawa kundi mag-research about the Marcoses. Doon lang ako nagkaroon ng idea na ano yung mga pinagagawa nila. Mga taong biglang nawawala, mga politiko na biglang pinahihirapan, pinakukulong, 'di ba? Ang mga Lopez. Dahil kay Bongbong Marcos, nagkaroon ako ng urge to know their history. Kasi ayoko lang maniwala sa mga pinagsasabi. Never nga ako naniwala sa Taliano Gold eh. 'Di ba? Ano sinabi ng panahon ng Taliano Gold? Sino nagsabi na may Taliano Gold? Si First Lady Imelda Marcos. Pero dininay ng dalawang Marcos. Ni Senator Aimee at ni PBBM. And yet, marami pa rin naniniwala na meron Taliano Gold. Na pag nanalo daw si PBBM, ma-unlock daw yung Taliano Gold. Na kayang bayaran ang utang ng buong Pilipinas. 'Di ba? Ang daming tanga na naniwala sa Taliano Gold. Pero hindi lahat ng tao naniniwala dun. Kung meron man pinaniniwalaan ng maraming tao ng panahon ng eleksyon na ipinagmamalaki namin about kay Bongbong Marcos, is he can make it better than PRRD.
'di ba? May continuity at the same time, mas gagalingan niya. I-re-raise niya yung bar, yung standard ng isang pagiging leader ng bansa. And we're very excited. Lahat tayo, lahat kami. Ano ba napala namin sa ginawa namin? Ano napala namin? Naging presidente si Bongbong Marcos. Saya, 'di ba? Bakit ko sinasabi sa inyo lahat 'to? Kasi even before ako dumire-diretso, gusto ko lang maintindihan niyo na isa ako sa mga lumaban para kay Bongbong Marcos. Isa ako sa mga naniwala kay PBBM. May it be pangako niya or aspiration niya, pangarap niya, no? Kagabi nga 'no, kami ni Ma'am Bing Veloso. Veloso ba, Velasco? Ni Ma'am Bing. We were talking about the big difference between, I mean, how we can actually talk about or how we can differentiate yung pangako at saka pangarap. Okay. Ano ba ang mga pinangarap ni Bongbong Marcos o pinangako niya na nangyayari na o nangyari na or nag-transpire na, 'di ba? As we speak, tumataas na naman yung value ng dollar. Nag-grocery lang ako kanina. Yung dating halagang 3 or 4,000 ngayon nasa 6,000 na. 6,500 yata yung binayaran ko kanina. Ano yung mga magiging problema in the next few days, in the next few months? Luminipis ang supply ng kuryente. May nakita akong news. Sabi daw ng DA, i-import daw tayo ng 25,000 metric tons ng isda. Sabi ko, hanip. Island country tayo. Pinalilibutan tayo ng mga dagat, ng tubig. Tapos mag-i-import tayo ng isda. 'Di ba? Na minsan nagkakaroon ako ng mas malaking question eh. Are you doing this because we really don't have enough supply to feed our kababayan? Or you're doing this because you're making money out of those importation? 'Di ba? So ang daming mabibigat na issue. Gaya ng sinabi ko nung una nung nagkaroon ng problema sa sibuyas, dun pa lang paunti-unti na akong na lumalayo kay PBBM. Nag-suffer ang marami nating kababayan tungkol sa sibuyas. Na puwede ka naman palang mag-import. Na yung pagho-hold mo hindi rin naman pala naging beneficial sa mga tao. May it be yung mga magsasaka o yung mga consumers. Walang nanalo dun. Pare-pareho tayong natalo sa issue ng bigas ay ng sibuyas. Ngayon bigas, magkano na kilo ng bigas ngayon? Yung presyo ng bigas tumataas pero yung sweldo ng taong bayan bumababa. Hindi ko sinasabing nababawasan. Nawawalan na ng value ang piso. Kada piso ng mga kababayan natin. Lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa probinsya. 'Di ba? Ang dami. Ang dami na nating nakikitang hindi okay sa administration ni PBBM. Pero saan ba siya nagiging busy? Saan ba nagiging busy ang administrasyon ni PBBM? Tsa-tsa? Balikatan? EDCA? 'Di ba? Hmm. Masisisi niyo ba kung bakit may mga taong nag-o-organize ng maisog rally? Pero even before ko niyo sagutin yan, tanungin ko sa inyo. Simulang naupo si PBBM, ba't parang hindi na yata active yung mga aktivista na kada taon na lang, no, kada
Kada pagbabago ng liderato ng ng gobyerno natin. Parang tahimik sila ngayon. Ang tindi ng rally nila ng panahon ni PRRD. Ang tindi ng rally nila ng panahon ni Pinoy, ni Gloria, nino pa? Estrada, ni Ramos, at saka ni Aquino. Pero kay PBBM tahimik. Bakit kaya? Hindi ba kayo nagtatanong nun? Hindi ba kayo nag-iisip? Samantala nung panahon ng eleksyon, isa sila sa mga nangunguna na nagfa-file ng mga cancellation. Petition to cancel the COC, petition to disqualify PBBM. And now, sobrang tahimik. Nag-iisip ba kayo? Hindi nyo ba natanong yan sa sarili ninyo? Hindi nyo yan napapansin? Kahapon nga napagkukwentuhan namin yan nila Ma'am Joey, nila Uncle Ayan, nila Coco Locoy. Nila Ma'am Pebbles. Shoutout kay Ma'am Pebbles. Napagtatakahan namin. Kahapon may kasama kaming gold mine. So may mga tinanong kami sa kanya na nasagot niya kami. Yung tungkol dyan sa mga aktivista na yan, hindi nagrarally. Natanong namin yan sa kanya. Hindi na para ako magsabi nun kung ano yung naging sagot niya. One day, lalabas yan kung bakit hindi na nagrarally ang mga yan. Ngayon, puntaan natin itong Maisog. So, kahapon nga, nagpunta po kami kasama ng mga barkada ko. Okay. On our way there, Quezon City pa lang kami. Biglang sinabi sa amin, cancel na raw ang Maisog. Sabi ko, bakit ano nangyari? And yet, nagpunta pa rin kami sa site. No? Pagdating ko, nakita ko na ngayon nakaharang na truck. Itong truck na to. Nakita ko pa to. Nakita ko yung mga pulis. Pero hindi na kasing dami ng mga pulis na nakita nila Coco Locoy. Sila, nadanas nila yung checkpoint. Nakita nila yung mga checkpoint. Yung iba nga, na nakasama namin doon, tinanong ko saan sila pupunta. Hindi kayo papapasukin. Ito sabi ng mga tao. Kasi nung dumating kami, na-disburse na lahat. Wala na eh. Yung mga tao, maaga pa lang nandun na. Yung iba nga doon na natulog eh. 'Di ba? Kung tutuusin, itong venue na to, maliit lang to. Maliit lang to kumpara doon sa mga venues ng Cebu, venue ng Tagum. Maliit lang tong sa Bustos. Yung tipong pwedeng lumuwa yung tao sa dami na pwedeng pumunta. May mga tao na nanggaling pa ng La Union. Nabuti na sabihan namin na sa Pampanga pa sila. Imagine niyo kung gaano katindi ang pwedeng maging galit ng mga tao tungkol sa ginawa dito sa Maisog. Noong una hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi matutuloy? Bakit 'di ba? Kasi ito guys, no? Under Section 4 ng ating ng Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, and the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. 'Di ba? May problema yung gobyerno. May problema yung administrasyon. Whether you like it or not, that is the truth. Ito guys, pakinggan natin to. Between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng 3 beses. Siya po is coming from the
Provincial Command of Bulacan PNP. Ang pangalan niya po is si Lieutenant Colonel Desamares. Pero in short, si Sir Bong. So ang sabi niya po sa akin, Sir, paano to? Meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin na tulungan daw po namin siya na wag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, yung property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magrereklamo siya, samantalang galing po kami dyan kanina. Same day. Galing din kami ng 26 doon. Although meron po kami ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan muna yon dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc. Pero at the end, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at nireceive niya po yun sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko. Sabi ko, Sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, Sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo po na talagang pumapayag siya. Otherwise, igagrant po namin yung request niya. Isi-secured po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, wag niyo pong putulin yung communication. Hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday, tignan natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4 p.m. to 5 p.m., na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po i-cordon yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin na ito naman po is merong kontrata, iginigate niya pa rin po yon. So remember the time, 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po nun, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2:30 in the morning. Okay, dumating po yung mag-aayos ng entablado natin doon, mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanilang mga pulis. So, yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, nai-report po sa amin yon ng around, sa akin, tulog pa kasi ako noon, nai-report po ng 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So, pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile from Bustos Police Station, then meron po siyang 3 pulis na nakadeploy doon. So, in-approach ko po siya at yung mga kasama ko, sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a commotion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, ang tanging pwede lang nating magamit dito yung evidence, yung record. So, ni-record po ako ng mga kasama ko while approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na yan pong property na yan, hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpaulin na inilagay yung certain Attorney Jose Cruz na yun hindi pinapagamit at yun ay pribado during the time. So ang sabi ko, sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin na sinasabi ninyo galing sa may-ari na kayo po ay hiningi ng assistance na ito po ay kurdunan at wag ipagamit? Ang sabi niya po sa akin, sir, punta na lang po kayo ng police station. Ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station? Kako nag-ooperate kayo, wala man lang kayong dalang dokumento. So, questionable kako yan. Mabait po sila yung mga police actually, napakabait po nila. Sabi, sir, pasensya na ho kayo, wala kami nadala, pero meron po kaming sa cellphone. So, kinuhanan ko po yung sa cellphone niya na yon. Then, ang una ko po napansin dun, guys, sorry. Ang una ko po napansin dun, ni-receive po yung letter ng certain dali po bibigay ko yung pangalan, ng certain Police Staff Sergeant Eusebio ng 4:26, 7:40 p.m. So nakita po ninyo yung discrepancy. Ang sinasabi nung tumawag sa aking pulis, galing kampo, meron daw na-receive or pina-receive
or ibinigay na letter ng assistance, nagre-request yung may-ari na huwag ipagamit sa amin yon. Ayan po ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Samantalang yung dokumentong pinakita sa amin, na-receive po yan ni Staff Sergeant Eusebio ng 7:40 ng gabi. Ibig pong sabihin, nauna pa nilang nalaman sa kampo na magpapareceive sa kanilang letter kaysa dun sa actual na pagre-receive ng letter. Nakita niyo po yung discrepancy? So from there, kitang-kita natin na isang malaking kalukuhan po yung ginawa nila. And then, after po niyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is persahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi allegedly na letter na ginawa niya. So mga kasama, dito makikita nyo na talagang ito pong rally natin na peace rally na isasagawa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, diyan po natin makikita na kung talagang tayo is gagawan ng paraan para mapigilan po at masuppress ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin yon. Hamakin ninyo, from the top ranks, pababa po ng munisipyo, pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon, ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikato, mafia yung datingan? Walang kawala Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain dun sa ginawa nilang kalukuhan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo dumaan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on, so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Bakit po? Directly sinabi ho sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. Inarangan nila ngayon. Grabe, tapos na takot ang gobyerno. Tapos Ito, naabutan namin to guys, na nakaharang to. Ayan. Yung pavement daw na to nasira dahil dito. Ito kasi, itong area na to, dito pwedeng pumasok yung mga supplier, yung halimbawa sa lights, sa stage, yan, dito. So, ang ginawa nila, hinarangan dito. Tapos, dito sa side na to, nung dumating kami, may naabutan kaming isang police mobile. Pero prior to that, may mga nagsabi, yung mga naunad na dyan, dito. Imagine niyo as early as 7 yata, may tao na dito sa venue. takot ang gobyerno. Takot na takot. May narang po dito. Ayan, malaking truck na yan, mga kababayan. Yan, tinanong nila, Yan, in-interview nila yung inarang talaga driver, nila, nilapitan takot na nila, takot. tinanong nila. Talagang ginawa ng paraan, pati yung lawyer. Meron pa dito. Pakinggan natin si PRRD. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo.
Alam mo, nasa Constitution yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody and you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. Eto guys, hindi ba kayo nagtataka kung nasaan 'tong mga taong 'to? 'Di ba? Eto, asan sila? Asan 'tong mga taong 'to? Asaan sila? Asaan sila amihan? Reject Marcos Duterte. Asaan 'tong mga 'to? No to Marcos Restoration. Asaan 'tong mga taong 'to? Sinasabi ng mga BBM supporters, sinisiraan daw si PBBM. Matagal na pong sira si PBBM. Dahil nakadikit sa pangalan niya ang Marcos. Hindi pa siya presidente, sira na siya. 'Di ba? Pero isa kami sa mga tumulong na mag-convince sa mga tao na maniwala tayo kay PBBM noong panahon ng eleksyon. And yet, yung tao na pinagtanggol natin, na pinanindigan natin, yun din yung tao na ito yung ibinabalik sa atin. Oh, pinigilan ba ni PRRD yung mga ganitong rally? Oh. Tingnan mo 'to. Asan na ang kadamay? Wala na. Ayan, panahon ni PRRD ano. Oh. Asan 'tong mga 'to? Asan 'tong mga 'to? Oh. Panahon ni PRRD yan. Pinigilan ba yan ni PRRD? Oh. Asan 'tong mga taong 'to? Sasabihin niyo, kaya lang naman kayo nagrarally-rally para siraan si PBBM. Baka nakakalimutan niyo, long before pa naging presidente si PBBM, kaliwa't kanan na yung resistance sa kanya. Ito ba, pinigilan? Ito, hindi pa to peace rally. Sa kalsada, hinayaan niya ni PRRD. Resist terror law. Activism is not terrorism. Tingnan niyo yan. Puro Marcos. Pero imagine niyo, no? Imagine niyo na lang itong mga taong 'to tahimik ngayon. Bakit kaya? 'Di ba? Bakit kaya?
Sige nga. Yung maisog, nakikita niyong paninira ko, no? Siguro paninira, tandaan nyo, ang binabatikos ng maisog ay isang public servant. Was there a moment na sinagot ni PBBM yung tungkol sa mga accusations sa kanya? Wala naman, di ba? Hindi naman, di ba? Do you really think yung pagsusuppress nila sa mga tao tungkol dito sa maisog sa Central Luzon, they're just gonna stop like that and walk away? Of course not. Ako, hindi ko alam. Personally, hindi ko alam kung ano susunod nilang gagawin. Diba? Kapag usapan ba, siguro sila, yung mga conveners. Wala kaming alam. But definitely, we're going to support that. Lalong-lalo na witness mo yung mga ganitong klaseng event sa politics. Kung dati naririnig ko lang yung mga ganitong kwento about sa mga Marcoses, and now I'm witnessing it. Naalala ko yung sinabi ni Senator Amy Marcos na maswerte na sila dahil nagkaroon sila ng pangalawang pagkakataon. Malas mo naman, Senator Amy, na maling Marcos ang inilagay natin sa Malacanang. Hindi ito yung tipo ng Marcos na inaasahan ng maraming tao. Lalong-lalo na yung mga old loyalist. Mga loyalista na panahon pa ng ama ninyo, pinaglalaban na ang mga Marcoses. Marami na ring umaayaw sa isang Marcos. Hindi loyalista ngayon. Yung mga loyalista noon. Kasi yung mga loyalista noon, loyal talaga. Hindi sila ginugrupuhan ng pera. Hindi sila mga binabayaran para maging loyal. Yun yung pinagkaiba. Siguro yun yung pinakamalaking pagkakaiba ng mga loyalista sa panahon ni Apo Lakay sa loyalista ngayon. Sa panahon ni BBM. Diba? Magkaiba kasi dito mo makikita na magkaiba si Senator Amy at si PBBM. Si Senator Amy gusto niyang ipakita sa mga bagong henerasyon na hindi yung kinikwento about sa kanilang pamilya noon, hindi sila yon. She's trying to prove the newer generation, the younger generation. Ito yung Marcos na dapat kilala nyo. Ito yung Marcos na hindi kwento. Puro kapangitan about sa mga Marcoses ang kwento. Unfortunately, kung paano kwento yung tungkol kay Apo Lakay, yun yung nagmamanifest ngayon sa mga ginagawa ni PBBM. You cannot blame people if they're asking you to resign. Hindi na namin alam kung ano yung goal mo. 'Di ba? Ngayon masyado kang busy saan? Masyadong busy ang administrasyon mo sa Chacha, masyadong busy ang administrasyon mo tungkol diyan sa West Philippine Sea. Knowing that we do not only lack resources, but we also lack manpower. I remember, if I'm not mistaken, this is coming from, if not from Mama Lutikia, kay Prof. Ana. Ngayon pa lang, as much as we can, we are trying to avoid na tayo ay pumasok sa isang sitwasyon na pagsisisihan natin. Kasi pag tayo nandun na sa sitwasyon na yon, there's no turning back. Diba? There's no turning back. Pero nakikinig ba si PBBM? Nakikinig ba siya? Hindi.
Hanggang ngayon gaya nga ng sinabi ni Attorney Trixie, hanggang ngayon continuous pa rin daw ang PI. Ang dami nilang ginagawang issue to cover up so many things. Puro kapalpakan. Etong nangyari ngayon sa Maisog, lalo lang pinatunayan ni PBBM na he is even worse kay Apo Lakay. No? Yan yung pinatunayan niya sa maraming tao. May it be Duterte supporters or kakamping. Imagine niyo, even kakamping tahimik ngayon. Bakit? Di ba kayo nagtataka? Itong mga aktivista na to, take note itong mga aktivista na to at ang mga kakamping na to, ito yung mga nangunguna sa disqualification, no? Petition for to disqualify BBM ng panahon ng campaign period. Pero sila yung pinakatahimik yan. Nakakabingi yung katahimikan nila. Tayo lang ba ang may concern to protect the Constitution? To voice out na hindi tayo in support sa konong hakbang na papasok tayo sa mga gera? May it be gera dyan sa West Philippines o kahit saan? Diba? Yung nangyari kahapon, sabihin na lang natin yun na yung pinakalastro. Sa totoo lang, I'm trying to be not neutral, but I'm trying to find balance whenever I call out PBBM. Lagi ko siyang binibigyan ng benefit of the doubt. Nakikinig ako sa mga pro-BBM at saka sa mga anti-BBM. Hahanapin ko yung balanse sa kanilang dalawa. Pero sa nangyari sa Maisog, mas naiintindihan ko na ngayon yung mga anti-BBM. Kasi yung mga anti-BBM na nagsasalita, sila yung may mga first-hand information eh. Sila yung may mga personal knowledge eh. Yesterday nga eh, I had that golden opportunity to sit down with someone na hindi ko siya tatawaging puting ahas pero gold mine. Tao na naging malapit sa mag-asawang Marcos. Lahat ng baho ng mga Marcoses alam niya. No? Pati ng mga alipores nila alam niya. Chinismis ba? Hindi. May mga pinakita sa akin eh. May mga pinabasa, may... Diba? Kailangan ko bang i-divulge yan? Hindi. Hahayaan ko yung takdang panahon na sila mismo maglabas niyan. At sinabi rin naman nila yan eh. Ilalabas at ilalabas nila yan. As for me, siguro I'm gonna start questioning PBBM's administration. At sana masagot niya. Hindi ko kailangan ng sagot ng mga supporter niya. Mas gugustuhin ko na marinig ko yung sagot galing sa kanya. Saan tayo mag-uumpisa? Ano nangyari dun sa biggest drug haul na sinasabi? From 13 billion bumaba ng 9 billion at ngayon 1.4 billion. Ano nangyari dun sa driver? Buti pa yung anak ni Remulla, di ba? Nung hinuli, talagang pinakita yung pangalan. Etong driver, antindi ng ano eh. Antindi ng protector eh. Hindi man lang nilagay yung pangalan eh. Di ba kayo nag-iisip niyan? And siguro it's high time. Since naglabas na lang ang interview si Maharlika yesterday, it's high time na sagutin niya yung tungkol dyan sa bangag-bangag na yan. At kung hanggang ngayon, gumagamit pa siya. Diba? Actually, between PBBM, getting himself involved dyan sa
biggest hole ko, no? At saka dun sa interview niya, no? Wala silang pinagkaiba ni F. Elise. Hindi mo alam kung alam ba nila kung ano yung mga sinasabi nila. Kagabi nga kausap ko kung hindi si Uncle Ayan, I think it's Uncle Ayan. No? Uncle Ayan sa TikTok. Sabi ko, ang magiging make or break dyan is pag nagsalita na si Senator Amy. It's either protektahan niya ang legasiya ng kanyang ama o protektahan niya ang kanyang kapatid. Dalawa lang pipiliin niya. Pag prinotektahan niya ang legacy ni Apo Lakay, then maybe, just maybe, no? May mga susunod pang politikong Marcos. Pero kung pipiliin niyang sa kanyang kapatid, baka sila na yung last batch ng Marcos. Dahil sa nangyayaring to, declining na ang pagkagusto ng mga tao sa kanya. Pagdudahan ang pagmamahal ng ating Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Ipinagbilin ng kanilang ama sa panganay na anak ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero hindi nyo rin pwedeng tawaran kung gaano kamahal ni Senator Amy Marcos ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino. At ang lahat na nangyayari ngayon ay hindi maganda. Sa tingin niya, kaya nagkakaganito ay dahil nabihag ang ating Pangulong PBBM ng mga demonyo. Nakikita niyo naman ang kalagayan ngayon. Ang gulo-gulo na. Ang hirap awatin ng mga masasamang tao. Wala ng takot. Hindi ginagalang ang presidente. Nabihag na ba talaga ng demonyo? Ramdam niyo naman po siguro, hindi ba? Sarili na niyang kapatid. Si Senator Amy Marcos, na anak ng ating itinatanging Ferdinand Marcos, ang ating Apo Marcos, na Pangulong talaga namang sinundan ko at pinakamamahal. Inalayan ko ng aking ilang taong panilbihan bilang isang loyalista. Hindi naman alam ng mga bagong loyalista kung anong pinagdaanan ng mga katulad ko. At hindi katulad ng iba ngayon na ipinangangalandakan yung mga kakarampot na ginagawa nila. Naaawa po ako sa ating bansa. Naaawa rin po ako sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. Alam ko kung ano nararamdaman niya. Kilala ko po siya, mga bata pa po kami. Alam ko kung anong nararanasan niya. Paano ang gagawin ng isang ate para matupad ang pangarap ng kanyang ama, ng dating presidenteng Ferdinand Marcos? Alam niyo ba na siya ang tumutugon sa lahat ng mga ipinagbilin sa kanya? Si Senator Amy, siya po ang nagsasakripisyo na mabash. Alam niya yun. Pero ipinaalam pa rin po niya sa lahat ng mga tao na hindi siya konforme pag meron ng mali. Hindi po talaga maganda ang nangyayari ngayon. Sa halip na maging solid tayo dahil supposedly dapat naging magkakampi ang presidente at vice-presidente,
parang gusto nilang mawala sa landas nila ang Vice Presidente. Ako po, kahit anong mangyari, susuportahan ko ang ating Vice Presidenteng si Inday Sara Duterte. Sumuporta po ako kasi sa kanyang ama noon at tagumpay naman dahil yung paglilingkod ng kanyang ama na si President Duterte ay walang pasubali. Ako po kasi takot na takot sa mga adik. Yun ang unang napansin kong nawala. At ako po'y palaging biyahe ng biyahe. Yun din. Tuwan-tuwa po ako nung nasuheto yung mga taga-airport. Lalo na nang sinabi ni Presidente Rudy Duterte na ipapakain dun sa taong nagplant ng bala kapag ka nahuli niya. Yung mga ganun. Nakikita mo yung determinasyon, yung tapang, yung kaalaman kung paano patakbuhin ang ating bansa. Ito, yung ngayon po, hindi ko po tinatawaran ang ang kaalaman ng ating presidente. Kaya lang, hindi ma-deliver. Hindi mo maramdaman, hindi mo makita. Puro talk show. Paano na tayo? Paano na po? Wala po akong gustong maging kalaban. Ang gusto ko nga po maging magkakampi tayong lahat. Magtulungan. Tulungan si President PBBM na siyang mamahala. Siya ang maging pinuno ng ating bansa, yung totoong pinuno. Siya dapat ang magpatakbo. Parang hindi po siya presidente Ako, marami na namang magagalit sa inyo. Pero wala po akong magagawa. Kailangan kong magsalita. Alangan namang pagkatapos ng mahigit 37 taon na pagsunod ko at pagiging loyal ko sa kanilang mga magulang ay itatapon na lamang ng ganoon. Matanda na po ako. I don't really feel like fighting like before. Sa kalye. Ibang labanan nun Ang labanan, social media. Walang binatbat yan doon sa pinagdaanan namin. Kayong mga loyalistang totoo, alam niyo yan, yung mga nakakasama ko noon. Merong mga nagko-comment pagka nagpo-post ako, may kasama pang retrato. Yung mga nakaladkad, yung nasaktan, napako, hinambalos, binaril, tinirgas, nakulong. Marami ho kayo, alam ko. Magkakasama tayo noon. Kayong mga totoong loyalista. Ipaalam po ninyo ang inyong damdamin. Tulungan natin si President PBBM na siya ang magpatakbo sa ating bansa. Kasi parang hindi po siya Para talagang napapalibutan na siya ng mga demonyo Itong panahon na to, nakakatakot na talaga. Bueno, alam niyo na po kung saan ako lumulugar. Tulungan natin si Senator Amy, si ate, ang super ate na nagdadala at pasan-pasan niya ang bigat ng problema ng buong pamilya. Tulungan natin ang ating Vice Presidente. Suportahan natin siya kahit anong mangyari. Suportahan natin ang ating bansa. Ipagtanggol ang ating karapatan. Iwagayway ang ating bandila para hindi apak-apakan na katulad ng nangyayari ngayon. Eto guys, no? Sila Oro, literal itong nakulong dahil sa pagiging loyalista. Dahil ipinaglaban niya ang mga Marcoses. Ito ang tunay na loyalista. Imagine niyo ilang taon na. Mula sa ama hanggang sa mga anak, loyal siya. Ito ang tunay. Hindi nabayaran, walang kahit ano. Ito yung mga organic, guys. You can see the big difference kung paano magsalita ang
tunay na loyalista sa mga nababayarang loyalista ko do. Alam mo kung ano yung malungkot? Baka biglang isang araw magising na lang si PBBM. Ma-realize niya, wala naman talaga siyang loyalista. Yung sarili niya. Yung loyalista na meron is nakikisawsaw lang siya sa loyalista ng ng ama niya. And lastly guys, no, kung ito kaya nilang gawin sa Maisog, how much more knowing that the people behind Maisog, they're big people and they can do that. Paano na lang yung mga maliliit? Dapat by now nag-iisip na rin kayo.